10 paraan para makaipon mula sa iyong sahod. Kumusta, kakwentuhan? Nandito nga po pala ako para pag-usapan naman natin ang 10 paraan para makaipon mula sa inyong mga sahod. Opo, tama po ang inyong narinig. Makaipon mula sa inyong mga sahod. Kasi, aminado naman po tayo na wala halos natitira sa ating mga sahod. Pero, may paraan naman para tayo ay makaipon mula sa ating mga sahod. Una po sa ating listahan ay pag-iwas sa mga bagay na gusto nating bilhin sa online shop na hindi pa naman nating kailangan. Upang ito ay magawa, iwasan po natin ang pagbili sa mga online shop ng 1 linggo bago tayo ay sumahod. Dahil alam natin na kapag malapit na ang sahuran, ay may lakas na tayo na loob para tayo ay bumili. Dahil alam naman natin na tayo ay may ipambabayad na. Kaya marami sa atin ang napupunta lang ang pera sa pagbili sa mga online shop. Sa mga bagay na hindi pa naman natin kailangan, kung magagawa natin na iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi pa talaga kailangan, ay makakaipon tayo mula sa ating sahod. Pangalawa naman po sa ating listahan ay ang pagkain sa labas ng sobra. Dahil kapag tayo ay bagong sahod, hindi natin maiwasan ang pagkain sa labas, lalo na kung gusto naman natin bigyan ang sarili natin ng masarap na pagkain. Kaya lang, minsan, sa sobrang sarap ng pagkain natin, ay napapadami tayo ng kain. At di natin namamalayan na may kalakihan na pala ang nagastos natin mula sa pagkain. At minsan, pag siswertihin ka at makita ka ng kaibigan mo, ay magpapalibre pa sila sa iyo. Para maiwasan ito, ay dapat maglaan ka lang ng sakto sa pagkain na sapat lang para mabusog ka. Kung magagawa mo na iwasan ang pagkain ng marami at may kamahalan, ay tiyak na makakaipon ka mula sa iyong sahod. Pangatlo naman po mga kakwentuhan ay ang pag-iipon ng pakunti-kunti tuwing ikaw ay sasahod. Dahil kung may matatabi ka tuwing ikaw ay sasahod, pwede kang makaipon mula sa iyong sahod. Kunti na lang sa atin ang nag-iipon mula sa ating mga sahod. Marami kasi sa karamihan napupunta lang ang pera sa utang. Kaya wala na silang natatabi para sa sarili nila. O kaya naman, yung iba nagbibigay sa magulang nila. Pero kung gusto mo talaga makaipon mula sa iyong sahod, ay mag-ipon ka. Pang-apat naman po mga kakwentuhan ay ang pag-iwas sa mga party o inuman. Kasi madalas sa atin pagkabagong sahod ay hindi naiiwasan ang paglabas ng pera tuwing may inuman. At madalas dyan nauubos ang pera. Pero kung may iwasan natin ang madalas na pag-iinom, makakaipon tayo mula sa ating mga sahod. Isipin mo na lang kung magkano ang isang bote ng alak. Sabihin na nating 100, di ba? Malaking pera din yun kung maiipon natin yun. Saka una sa lahat, pag nainom mo na ang alak, sakit lang ng ulo ang ibibigay sa'yo. Kumbaga, yun na lang ang isipin mo. Bibili ka ng alak para pasukahin mo rin ang sarili mo. Madami naman paraan para sumaya kahit walang alak. Nasa tao lang talaga kung paano niya papasahin ang sarili niya. Panglima naman na paraan ay ang pag-iwas sa mga utang. Dahil marami sa atin kapag pitsa de peligro na, ay umuutang dahil sa wala na tayong pambili ng pagkain. O kaya naman, ay wala nang pamasahe.
Kaya kung maiiwasan natin umutang, ay makakaipon tayo mula sa ating mga sahod. At posible pa na tayo ang magpautang sa iba. Pang-anim naman na paraan ay pag-iwas sa pagbili ng mga mamahaling bagay para sa mga magkasintahan. Dapat sa panahon ngayon, maging praktikal na kayo. Mas importante na hindi na mga mahal na bagay ang bilhin nyo. Mas okay kung ang bibilhin mo ay mga bagay na mas mapapakinabangan. Pampito naman na paraan ay pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Dapat matuto ka rin disiplinahin ang sarili mo sa pagtitipid. Malaking bagay ito kung marunong kang disiplinahin ang sarili mo at gusto mong makaipon mula sa iyong sahod. Malaking tulong ang pagdidisiplina sa sarili. Pangwalong paraan para makaipon mula sa iyong sahod ay ang pag-budget ng maayos. Kasi kung marunong kang mag-budget mula sa iyong kita, malalaman mo agad ang mga kailangan mong bilhin. Pero dapat unahin mo lang lagi yung mga importanteng bagay na gagamitin mo. Kasi kapag marunong kang mag-budget, malaki ang matutulong sa iyo nito para makaipon ka mula sa iyong sahod. Pang-siyam naman na paraan ay ang pag-sideline kapag may extra pa tayong oras mula sa ating trabaho. O kaya naman, kapag tayo ay day off, sabihin na natin yung makukuha mo sa pag-sideline ay yun ang gagamitin mo para makabuo ka ng maliit na negosyo. Kaya mas mabubo mo pa ang iyong sahod at makakaipon ka ng malaki. Pang-sampung paraan naman ay ang iyong mindset. Dapat ituon mo ang iyong mindset na matupad itong sinasabi ko. Dahil ito ang paraan para ikaw ay makaipon mula sa iyong kita. Kasi ang isip ng tao ay ang nagkokontrol sa mga kagustuhan niya. Kaya kung gugustuhin mo na makaipon ka mula sa iyong sahod, magagawa mo ito, at kung hindi mo naman magawa ito, ibig sabihin lang isa sa mga paraan ang hindi mo nagawa. Kaya babalik ka ulit sa unang paraan hanggang sa matapos mo ito. Pero kung magawa mo itong matapos, sigurado na makakaipon ka. Kasi halos karamihan, yan ang mga paraan para makaipon. Kaso, hindi magawa dahil na din sa ating sarili. Hanggang dito naman po ulit mga kakwentuhan. Salamat po sa pakikinig. Pa-like at subscribe naman po sa aking channel. Mag-comment lang po kayo sa baba kung ano yung gusto nyo sabihin. Maraming salamat!